Humigop ng kanyang kape, tumayo si Jeric at tinungo ang shower. Well, may shower room pa sa villa. Pumasok si Jeric sa shower, isinara ang pinto, at nagsimulang maghugas. Nang marinig ang lagaslas ng tubig mula sa shower room, nabalisa ang puso ni Luna. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Dapat ba akong tumakas habang siya ay naliligo? Gayunpaman, mabilis niyang tinanggihan ang ideyang ito. Pagpasok niya sa gate ngayon lang ay nakita niya ang mga nagpapatrulyang guard kung saan-saan. Imposibleng makatakas siya. Kahit na nagawa niyang makatakas mula sa mahigpit na binabantayang Stargate, walang alinlangang mahahanap siya ni Jeric. Sa kanyang nakakakilabot na martial arts skills, malamang ay maabyutan niya agad ito at madala. Sa oras na iyon, ang kanyang sitwasyon ay malamang na maging mas malala pa. Hindi na kailangang sabihin, walang paraan upang makatakas. Sa sandaling ito, tila isang magandang pagkakataon lamang ang kanyang hinihintay. Pabalik. Kung nang-ahas si Jeric na magkaroon ng anumang hindi naaangkop na intensyon sa kanya, mayroon siyang dagger na nakatago sa kanyang manggas na magagamit niya para saksakin siya anumang oras. Habang hinahayaan niyang tumakbo ang kanyang imahinasyon, lumabas si Jeric sa shower room. Nakasuot pa rin siya ng silver mask. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang upuan sa harap ng coffee table, naghanda ng isa pang tasa, at ininom ito. Pinaliguan ng liwanag ng buwan ang villa, na nagpamukha sa kanya ng isang nag-iisang kabalyero. Kahit sa puso ni Luna, may sandaling na humaling siya sa pambihirang kilos ni Jeric. Gayunpaman, nang maisip niya kung gaano siya kapangit sa ilalim ng maskara, ibinigay niya ang kanyang magandang pantasya. Sa oras na ito, maririnig ang mga yabag mula sa ibaba ng hagdan. Pagkatapos, tumigil ang mga yabag. Magalang na sinabi ng isang matandang lalaki, "Guro, ako si Tiger, kasama ko sina Phoenix at Steve." Ininom ni Jeric ang kanyang kape at mahinahong sinabi, "Kaya mga ginoo, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Wala kaming importanteng bagay. Pumunta lang kami para magbigay galang sa iyo, Master." Nabanggit ng ilang alagad na may dala kang babae. "Lalo na kaming nagpadala ng mga damit na pambabae para sa kanya," sabi ni Tiger mula sa ibaba. "Oo, ang mga damit na ito ay tamang-tama para sa aking asawa," sagot ni Jeric. Isang tingin ng galit ang lumitaw sa mga mata ni Lama. Anong kalokohan ang ibinubulalas ni Jeric? Naisip niya. Kailan ako naging asawa niya? Gayunpaman, kailangan niya talagang magpalit ng kanyang damit. Tila hindi napansin ni Jeric ang warning glare ni Luna. "Guro, dapat ko bang dalhin ang mga damit na ito sa itaas o ilagay ito sa unang palapag?" Magalang na tanong ni Tiger. Tumayo si Jeric, lumabas ng silid, at sumandal sa rehas sa balkonahe. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, marahan siyang hinaplos ng simoy ng gabi. Nakasuot ng pilak na maskara at nakasuot ng itim, lalo siyang naging gwapo, parang isang walang kamatayan. Hindi maiwasan ni Luna na titigan siya ng blanko. Kung hindi lang siya ay isang pangit na bastard, siguradong magiging mabait siyang young master. Sa sandaling iyon, tumalon si Jeric sa hagdan at mabilis na bumaba. Habang naghihintay sa ibaba ay nakatayo ang tatlong presbyter, Tiger, Phoenix, at Steve. Hinawakan ni Tiger ang maayos na nakatuping damit ng mga babae sa kanyang mga kamay. Nang makitang dumating si Jeric, si Tiger at ang dalawa pang presbyter ay agad na yumuko sa kanya at nagsabi, "Pagbati, Master." Sinabi ni Jeric kay Tiger, "Bigyan mo ako ng mga damit." "Yes, Master," sagot ni Tiger habang inabot ang mga damit sa kanya. Pagkatapos nito, nagpaalam ang tatlong presbytero at umalis sa looban. Tumalon si Jeric at lumipad patungo sa balkonahe sa ikaapat na palapag, kumikilos na parang ibong lumilipad. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid na may hawak na isang salansan ng mga damit. Inilagay niya ang mga damit sa malinis na sahig sa harap ni Luna at sinabing, "Ito ay para palitan mo. Gabi na. Maghugas ka na at magpahinga. Matutulog muna ako." Pagkatapos noon, naglakad siya patungo sa kutson. Isang tanong ang biglang pumasok kay Luna, at tinanong niya, "Saan ako matutulog ngayong gabi?" Nakaupo na si Jeric sa kutson.
Inabot niya at tinapik ang espasyo sa tabi niya, at sinabi kay Luna, hindi pa ba sapat ang laki para matulog tayong dalawa? Dahil doon, nanlaki ang mga mata ni Luna sa gulat. Pagkamulat niya ay agad niyang sinabi sa kanya, hindi ako natutulog sa iyo. Nagkibit-balikat siya ng walang pakialam at sinabing, kung ganoon ay kahit anong gusto mo. Matutulog muna ako. Pagkatapos nito, humiga siya sa kutsan, hinayla ang mga kumot sa kanyang katawan, at nang hindi tinatanggal ang maskara sa kanyang mukha, dumiretso siya sa pagtulog. Nang makitang nakatulog na si Jeric, bagamat hindi masaya si Luna, naligo pa rin muna siya. Makalipas ang mahigit 10 minuto, lumabas siya sa shower room at napansing tila natutulog si Jeric, na naglalabas ng bahagyang hilik. Siyempre, hindi niya ito matutulog sa kanyang kutsan. Kaya, umupo siya sa harap ng coffee table, nagsalin ng isang tasa ng kape, at masayang humigop dito. Patuloy siyang umiinom ng kape ng ganito. Habang umiinom siya, medyo inaantok siya at nagsimulang makatulog. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang matulog sa kutsan. Nagkataon lang na may kaunting espasyo sa coffee table, kaya nakatulog siya na nakapatong ang isang braso sa ulo. Pagkatapos niyang makatulog, binuksan ni Jeric ang kanyang mga mata. Tama, hindi siya natutulog. Napansin niyang nakatulog si Luna habang nakapatong ang braso sa coffee table. Ang kanyang maganda at maselang mukha ay tila payapa. Tahimik na umalis si Jeric sa kutsan at pumunta kay Luna. Kumuha siya ng isang piraso ng damit sa sahig at isinuot sa kanya. Pagkasuot niya ng damit ay agad niyang idinilat ang mga mata niya. Ang punyal na nakatago sa kanyang manggas ay dumulas sa kanyang palad. Sinubukan niyang saksakin siya. Hindi na kailangang sabihin, naisip niya na sinadya ni Jeric na saktan siya, kaya inatake niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Sa isang iglap, sinubukan niyang saksakin ito sa tiyan. Gayunpaman, kung gaano siya kabilis, mas mabilis pa si Jeric. Whoosh! Mabilis siyang kumilos at hinawakan ang kanyang palso. Habang palihim niyang idinadaan ang kanyang anima, biglang naramdaman ni Luna na namanhid ang kanyang buong braso. Pagkatapos ay hindi niya mahawakan ang punyal, at ito ay nahulog sa lupa na may kalabog. Kinuha ni Jeric ang punyal mula sa lupa gamit ang kabilang kamay niya at tumingin sa kanya, nagtanong, sa tingin mo ba masasaktan mo ako gamit ito? Matapos niyang pilipitin ang braso niya sa likuran niya, nakaramdam siya ng pamamanhid at wala na siyang lakas para lumaban. Kahit na hindi kita mapatay, hindi ako papayag na saktan mo ako, sabi ni Luna na may hindi sumusukong ekspresyon. Ngumiti si Jeric at sinabing, napansin kong natutulog ka sa coffee table, at nag-aalala ako na baka sipon ka, kaya tinakpan kita ng Amerikana. Yan ba ang tinatawag mong pananakit sa'yo? Pagkasabi noon ay binitawan niya ang palso nito. Noon lang napagtanto ni Luna na tinakpan niya siya ng uling. Inilagay ni Jeric ang dagger sa coffee table at nagsimulang magtimpla ng kape. Nagbuhos siya ng isang tasa at ininom iyon. Kabanata 312. Isang awkward na ekspresyon ang bumalatay sa mukha ni Luna. Hindi niya inaasahan na lagyan siya ng coat ni Jeric dahil sa kabaitan. Siya ay kumilos ng ganoon dahil bigla siyang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog at naging tensyonado. Ay, hindi ko alam na ginawa mo iyon. I'm sorry. Ungol niya. Sabi ni Jeric. Let me tell you, marami akong girlfriend. And they all very beautiful. Hindi ko kailangan gumawa ng anumang paraan para makuha ka. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi sa kanya, maaari kang matulog sa kama ngayong gabi. Sa ibang lugar ako matutulog. Pagkatapos noon ay mabilis siyang umalis. Hindi inaasahan ni Luna na ibibigay niya ang kama. Ito ay lubos na nagpababa sa kanyang bantay laban sa kanya. Lalo na nang maisip niyang sinusuotan siya nito ng coat kapag natutulog siya. Nakaramdam siya ng kaunting init sa kanyang puso. Mukhang hindi siya ganoon kakulit, naisip niya. Sa pag-aakalang hindi niya ito naintindihan, halos saktan niya ito nang hindi sinasadya. Medyo na-guilty siya. Pagkatapos, naalala niya na sinabi lang ni Jeric na marami siyang kasintahan, na lahat ay napakaganda. Di ba sabi niya dati pangit siya at walang babaeng payag na pakasalan siya?
Aling bahagi ng sinabi niya ang totoo, at aling bahagi? Kinaumagahan, sa lihim na manor ng pamilya Suarez. Si Kenji ay nagsasanay ng Muay Thai sa hardin. Kahit na siya ay mula sa Atita, siya ay nagkaroon ng malalim na pagnanasa para sa Muay Thai. Inilaan niya ang kanyang sarili sa pagsasanay tuwing umaga bilang isang paraan ng pananatiling fit. Sa sandaling iyon, narinig ang mga yabag. Lumapit si Kami na may dalang tray na may tasa ng kape. Inilapag niya ang tray sa isang round table sa garden. Pagkatapos, tumingin siya kay Kenji at sinabing, "Godfather, nandito na ang latte mo." Laging umiinom si Kenji ng isang tasa ng latte tuwing umaga pagkatapos niyang mag-ehersisyo sa umaga. Ito ang kanyang ugali sa loob ng maraming taon. Bumantong hininga si Kenji bilang pagsang-ayon, ngunit hindi siya agad tumigil sa pagsasanay. Hanggang sa natapos na niyang mag-practice ng huling galaw ay huminto siya at naglakad. Umupo siya sa upuan sa tabi ng bilog na mesa, binuksan ang tasa, kinuha ang tasa, at humigop ng latte. Pagkatapos inumin ang latte, tumingin si Kenji kay Hiroshi at sinabing, "Hiroshi, handa na ba ang lahat?" Sumagot si Hiroshi, "Oo. At nakakuha na ako ng bagong pasaporte para sa iyo at sa mga young masters. Hindi ka mahahanap ng pulis." Tumango si Kenji na may kasiyahan. "Magaling. Kailan ang flight?" "2:00 ng hapon." "Sige, balik na tayo sa villa." Pagkatapos nun, tumayo si Kenji sa upuan niya at umalis sa garden sa likod. Sinundan siya ni Hiroshi. Bumalik sila sa sala ng villa. Naghihintay si Koizumi sa sala. Nang makita ni Tatsuya, na nakaupo sa sofa, ang kanyang ama, agad siyang tumayo at sinabing, "Pare, hiniling ko na kay Hiroshi na ihanda ang mga tiket sa eroplano, pasaporte, at lahat ng iba pa." Sabi ni Kenji. "Sinabi lang sa akin ni Hiroshi." Kasabay nito, naisip ni Kenji sa kanyang sarili, mabuti sana kung si Tatsuya ay magiging kasing kakayahan ni Hiroshi. Sa kasamaang palad, ang assignment na ibinigay niya kay Tatsuya ay natapos ni Hiroshi. Umupo si Kenji sa sofa. Bigla naman siyang sumimangot. Kabanata 313. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang aliloman. Nang makitang nakasimangot ang kanyang ama at medyo kakaiba, nagmadaling nagtanong si Tatsuya, "Ama, okay na ba ang pakiramdam mo?" Sasabihin na sana ni Kenji na ayos lang siya nang bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Napasigaw siya sa sakit, "Aray!" Nang makita ito, agad na sumugod si Koizumi at sumigaw, "Guro, okay ka lang ba?" Biglang namutla ang mukha ni Kenji, at pawisan at nanlamig ang noo. Tumingin siya kay Kenji at nagtanong, "Hiroshi, yung latte na binigay mo sa akin, may nilagay ka ba?" Hindi na kailangang sabihin, nagsimulang magduda si Kenji kay Hiroshi. Dahil naging okay lang siya sa lahat ng oras. Ngayon lang, sa garden, uminom siya ng latte na pinadala ni Hiroshi. At ngayon ay namimilipit ang kanyang tiyan sa sakit. Kaya naman, kailangan niyang maghinala na may mali sa latte na ipinadala ni Hiroshi. Isang nakakagigil na ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Hiroshi nang sabihin niya, "Tama ka. Ginulo ko si Jat. Dinagdagan ko ito ng lason." Nanlaki ang mga mata ni Kurg sa galit. Tinuro niya si Kenji. "Ikaw." Nagalit din si Tatsuya kay Hiroshi at sumigaw, "Hiroshi, masamang tao. Ang aking ama ay palaging napakabait sa iyo. Bakit mo siya nilason?" Sa katunayan, ang lasong idinagdag ni Hiroshi sa latte ay lubhang nakamamatay. Ang ganitong uri ng lason ay malinaw at walang amoy. Sa sandaling nahalo sa isang likido, halos imposible itong mapansin. Kaya naman hindi namamalayang nahulog si Kenji sa bitag na ito. Gayun din, walang paraan upang gamutin ang lason na ito. Ang mga taong uminom nito ay makakaramdam ng matinding sakit sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Bago mamatay. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Kenji na ang kanyang pinagkakatiwalaang godson, si Hiroshi, ay maglalagay ng gayong nakamamatay na lason sa kanyang latte. May galit sa kanyang mga mata, tumingin si Kenji kay Hiroshi at nagtanong, "Bakit mo ginawa iyon?" Malamig na ngumiti si Hiroshi. "Bakit ko ginagawa ito?
Napuno ako ng kawalan ng katapatan mula sa mga Suarez sa akin. Ang tanging dahilan kung bakit mo ako tinanggap bilang iyong inaanak ay dahil gusto mo akong utusan bilang isang utusan, sa halip na iyong anak. Ang tanga mo namang anak, hindi kasing galing sa akin ang martial arts niya, at torpe siya, pero lagi siyang nagpapahangin sa harap ko at binabas ako. Ang tanging dahilan ko lang nagtiis hanggang ngayon ay ang maghintay sa pagkakataong ito. Ngayon, oras na para matikman mo ang pakiramdam ng kahihiyan. Nang marinig ni Kenji at Tatsuya ang sinabi ni Hiroshi, nagningning ang kanilang mga mata sa galit. Dahil natama na nga ni Kenji ang ulo. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi pa nila siya nakita bilang isang tunay na kawali ng pamilya. Kabanata 314. Kadalasan, ginagamit lang nila siya. Hiroshi, kahit na minamaliit kita sa isang paraan, nagtiwala ako sa iyo sa loob ng maraming taon, at alam mo yun, di ba? Tumingin si Kenji kay Hiroshi at sinabing, Kenji, gusto mo pa ba akong kumbansihin na palayain ka sa ganitong oras? Ngini siya ni Hiroshi. Inaasahan nga ni Kenji na baguhin ang isip ni Hiroshi sa pamamagitan ng pagiging sinsero. Dahil kapag nalasan na siya, hindi na niya kayang labanan ang isang slash ni Hiroshi. Tungkol kay Tatsuya, hindi banggitin na nawala ang kanyang martial arts, kahit nabuo ang kanyang martial arts, hindi pa rin siya makakalaban ni Hiroshi. Tulad ng para sa Mayordomo, si Koizumi, hindi rin siya kalaban ni Hiroshi. Nang makitang walang kabuluhan ang kanyang mga pagtatangka na manghikayat, nasabi na lamang ni Kenji, Hiroshi, kahit napatayin mo ako sa isang suntok, ano ang mapapala mo rito? Kung alam ng pamilya Suarez na pinatay mo ako, siguradong hindi ka nila bibitawan. Alam mo mas makapangyarihan si Mr. Suarez Sr. kaysa sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Ngumisi si Hiroshi at sinabi, tama ka. Sa atita, ang pamilya Suarez ay walang alinlangan na isang malakas na puwersa. Pero ano? Patay kayong lahat. Paano malalaman ni Mr. Suarez Sr. na pinatay kita? Sa oras na iyon, sasabihin ko na pinatay ka ng Stargate. Baka ipaghiganti ka ni Mr. Suarez Sr. at kalabanan mo si Stargate. Anyway, hindi naman siya magtatagal. Ang pamilyang Suarez ay magiging kontrolado ko sa huli. Hahaha. Speaking of this, tumawa ng malakas si Hiroshi. Isang nagniningas na determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Kenji. Nilingan niya si Koizumi at sinabing, Koizumi, ikaw at lahat ng martialists ng pamilya Suarez, patayin ka agad ang baliw na rebeldeng ito. Oo, sir. Isang kislap ng determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Koizumi, at pagkatapos ay inutusan niya ang mga martial artist na naghihintay sa labas ng pinto, lahat, pumasok. Sa sandaling inilabas niya ang utos, isa-isang sumunod ang mga yabag. Hindi nagtagal, 20 o 30 martial artist na armado ng mga espada ang mabilis na pumasok sa bulwagan. Itinuro ni Koizumi si Kenji gamit ang kanyang kutsilyo at inutusan ang lahat ng mga martialist. Ang taksil na ito ay gustong lasunin si Mr. Suarez. Patayin mo siya. Gayunpaman, pagkatapos ng utos ni Koizumi, ang lahat ng mga martialists ay tumayo. Lumitaw ang hinala sa mukha ni Koizumi, bakit nangyari ito? Habang siya ay naguguluhan, si Hiroshi ay tumawa ng buong pagmamalaki. Nagtataka ka ba kung bakit hindi sila nakikinig sa utos mo, Koizumi? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Lahat sila ay pinagkakatiwalaan kong mga subordinate na palihim kung sinanay nitong mga nakaraang taon, hahaha, nang marinig ito, nagbago ang mga mukha ni Kenji at Koizumi, at ang kanilang mga mata ay kumislap sa galit. Guys, patayin mo si Koizumi at Tatsuya para sa akin. Hayaan si Kenji na magdusa at mamatay sa lason. Ang mga mata ni Hiroshi ay kumikinang sa kalupitan. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng martialists. Pagkatapos ay sumigaw sila, patayin. Kumikislap ang kanilang mga saber, at sumugod sila kina Koizumi at Tatsuya. 20 o 30 martial artist ang sumugod, kaya naging hamon para kay Koizumi at Tatsuya na hawakan sila. Umalangaw-ngaw ang kahabag-habag na hiyawan habang tumalsik ang dugo kung saan-saan. Napatay sa isang iglap sina Koizumi at Tatsuya.
Nanlaki ang mga mata ni Kenji, puno ng takot. Tiningnan niya ang kanyang anak, na nakahiga sa lupa, na puno ng dugo, at ang mayordomo na si Koizumi. Pakiramdam niya ay tinamaan ng bala ang kanyang puso sa dibdib. Napakasakit na hinihiling niyang patay na siya. Hindi niya akalain na siya ay pukana ni Hiroshio. Hindi lang siya nalasan sa kanya. Bukod dito, namatay din ang kanyang anak sa harap niya. Galit na tinitigan ni Kenji si Hiroshi. Nabulunan siya sa hikbi. Hiroshi, napakabisyo mo. Malamig na ngumuso si Hiroshi. You've forever been crushed beneath the starry hills. Ang pagtrato mo sa akin ay hindi mas mahusay kaysa sa isang alipin. Bawiin ko lang ang pag-aari ko ngayon. Hindi ba ako ang iyong ninang? Logically, mamanahin ko rin ang posisyon mo. Huwag mag-alala, outer outlive, mas uunlad ang pamilya Suez sa ilalim ng alinmang pamumuno kaysa sa kasalukuyan. Lana. Biglang sumili ang ngiti sa mukha ni Hiroshi na parang may naisip. By the way, your precious daughter, Esma, I'll marry her and take care of her good for you. Hindi ko hahayaang magdusa siya. Nag-init ang mga mata ni Kenji sa matinding determinasyon. Kinuyam niya ang kanyang G at binalaan si Hiroshi, Hiroshi, kung iniisip mo man ang aking anak, hindi kita bibitawan. Noon pa man ay alam na niya na si Hiroshi ay may lihim na pagnanasa kay Lena. Gayunpaman, hindi siya kailanman itinuring ni Kenji bilang isang kandidato para maging kanyang manugang. Sa kanyang puso, matutulungan lamang ni Hiroshi si Tatsuya sa mga araw na makipag-com. Kaya naman hindi niya binigyan ng pagkakataon si Hiroshi na makalapit kay Lam. Ngayon, sinabi ni Hiroshi na pakakasalan niya ang kanyang anak na babae. Paanong hindi mabalisa at magagalit si Kenji? Gayunpaman, ang mas galit at mas oksiyas na si Kenji ay naging mas masaya si Hiroshi. Dahil si Hiroshi ay matagal nang pinigilan ni Kenji at ng kanyang anak. Sa makatuwid, ang kanyang pagganti laban sa kanila ay parehong matindi at itrasyonal. Mga bantay, ikulong ninyo siya sa basement. Gusto kong magdusa siya hindi na niya kaya, hahaha. Hiroshi joglied. Yes, Mr. Hiroshi, sagot ng mga mandirigma. Pagkatapos, agad na sinunggaban ng dalawang mandirigma si Kenji at kinaladkad papunta sa basement ng villa. Matapos malason ni Itiroshi, si Kenji ay mahina at nasa mahusay na pi. Wala na siyang lakas para lumaban. Habang hinihila siya palayo ng mga martialists, galit siyang sumigaw. Hiri, go to hell. Kabanata 315. Roshi, tiyak na naghihiganti ako. Gayunpaman, kumilos si Hiroshi dahil wala siyang narinig. Isang malamig na layag ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nakaupo siyang naka-cross-legged sa sofa na may pagmamalaki sa mukha, na parabang siya ang host. Naglabas siya ng tabako sa bulsa at nilagay sa bibig niya. Agad na humakbang si A Warrior, kumuha ng lighter, at sinindihan ang tabako sa bibig ni Hiroshi. Hinugot ni Hiroshi ang kanyang tabako at naglabas ng ulap ng usok. Wearing a contented expression, he grinned and said, "Masarap sa pakiramdam ang pagiging master." 20 o 30 mandirigma ang mabilis na nag-awit ng kanilang mga espada at nag-chorus. Congratulations, Mr. Hiroshi, it's just a matter of time bago mo patalsikan si Kenji at ang kanyang anak at kunin ang pamilya sa akin. Agad na nagsimulang tumawa si Hiroshi. Hahaha, maganda ang sinabi. Hanggat ako ang naging patriarch, hindi ko makakalimutan ang lahat ng aking mga kapatid. Pagdating ng panahon, gagantimpalaan kita ng maganda. Ang lahat ng mga mandirigma ay nagpakita ng kagalakan sa kanilang mga mukha at sabay na sinabi kay Hiroshi. Salamat, Master. Hindi na kailangang sabihin, upang mapasaya si Hiroshi, tinawag siya ng lahat ng mga mandirigma na, Master. Likas na tuwang-tuwa si Hiroshi, ngunit pinaalalahanan pa rin niya silang lahat, tandaan, maaari mo akong tawaging Master, dito. Ngunit kapag bumalik tayo sa pamilyang Suarez sa Atita, hindi mo matatawag na gamitin iyon, naiintindihan. Naunawaan na dumating ang nagkakaisang sagot mula sa lahat ng mga mandirigma. Sa oras na ito, naglabas si Hiroshi ng 4 na letra mula sa bulsa ng kanyang suit, tinitingnan ang kanyang mga kababata,
at sinabing, Sakura, Raida, Mahal Yukihiro, kayong tatlo ay tutulong sa akin sa paghahatid ng 4 na liham na ito sa Dragon Tiger Hall, ang 7 Stars Sect, the 5 Poison Sect, at ang Valley of the Medicine King. Tatlong matitigas na mandirigma, ang kanilang mga ekspresyon ay mahigpit at determinado, ang humakbang pasulong mula sa grupo. Binati nila si Hiroshi nang nakakuyom ang mga kamao at sumagot, "Sure thing, Master." Pagkatapos, humakbang sila at kinuha ang 4 na sulat mula kay Hiroshi. Pagkatapos mong ibigay ang mga liham sa mga tao mula sa 4 na grupong iyon, siguraduhing ipapasa nila ito sa kanilang mga pinuno. Panatilihin itong maikli. Bumalik ka kaagad, utos ni Kami, na nagbibisiklete sa 3 mandirigma. Naiintindihan, Master, agad na sumagot ang 3 mandirigma. Pagkatapos, inilagay nila ang sulat sa kanilang mga bulsa at lumabas ng vilya. Sinulyapan ni Hiroshi ang pagtitipon at sinabing, alam ng pinuno ng Stargate ang tungkol sa lugar na ito, at ipinangako sa kanya ni Kenji na aalis siya sa Eldoria at babalik sa Atita sa loob ng 3 araw. Kaya, gaya ng inaasahan, pupunta ulit dito ang mga Stargate guys para tingnan kung nakaalis na kami. Kailangan nating umalis dito sa lalong madaling panahon. Sige, ihanda mo na ang sarili mo. Aalis na tayo sa loob ng 1 oras. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng mandirigma. Oo, Master. Lumabas ang lahat sa vilya at nagsipaghanda. Komportableng nakasandal si Hiroshi sa sofa, masayang hamihip ng dot smoke mula sa kanyang tabako. Isang nakakabaliw na ambisyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Kabanata 316. Hiniling niya sa 3 sa kanyang mga tauhan na maghatid ng mga sulat sa Dragon Tiger Hall, 7 Stars Sect, 5 Poison Sect, at Valley of the Medicine King. Isa ito sa 4 na sikat na sekta sa gitnang rehiyon. Sa mga tuntunin ng katanyagan at lakas, mas mahusay sila kaysa sa Stargate sa Oakhaven. Dahil lahat ng 4 na sekta ay may mga first-rate martialists. Ang mga first-rate martialists ay mas malakas kaysa sa top-tier martialists. Para naman sa mga pinuno ng 4 na sekta na iyon, kapag binasa nila ang mga confidential na liham, malalaman nilang nasa Stargate ang kayamanan. Mapa. Kumpiyansa siya na ang mga pinuno ng 4 na sekta ay hindi maaaring manatiling kalmado at magmadaling pumunta sa Oakhaven upang makipaglaban para sa mapa ng kayamanan. Tama, ginamit ni Hiroshi ang parehong diskarte na kailangang talikuran ni Kenji. Gusto niyang maglaban ng mga martial arts sects ng Eldoria. Sa ganitong paraan, makokontrol niya ang martial arts sect ng Eldoria at maagaw ang treasure map. Hinihit-hit ni Hiroshi ang kanyang tabako na may determinadong tingin sa kanyang mukha. Makalipas ang 1 oras, umalis si Hiroshi at ang kanyang mga tauhan sa lihim na manor ng pamilya Suarez. Ang Dragon Tiger Peak ay kabilang sa mga kilalang bundok sa gitnang rehiyon ng Crestview. Ang Dragon Tiger Peak ay nababalot ng mga ulap at ambon. Matayog ang mga bundok at matatayog ang mga puno. Sa tuktok ng Dragon Tiger Peak, may mga magagandang pavilion. Ito ang Dragon Tiger Hall, isang sikat na sekta sa gitnang rehiyon na umiral sa daan-daang taon. Ngayon, medyo masigla ang lugar na ito. Ang mga tao ay makikitang paruroonan at pagpunta sa pagitan ng mga bulwagan at pavilion na may tawanan. Punong-puno ng mga boses ang bulwagan ng palasyo habang tumutugtog ang mga tasa. Ang bulwagan ay nagho-host ng higit sa 100 piging, na may halos 100 tao ang nakaupo sa loob. Nakaadorno sa harap ng dingding ng bulwagan ang isang malaking banner na may nakasulat na, Happy Birthday! Tama, ngayon ay minarkahan ang ika-80 kaarawan ng pinuno, si Spencer. Sa sandaling iyon, isang silver-haired, bright-eyed, at rosy-cheeked Spencer ang nakaupo sa isang round table. Sabi nga sa kasabihan, kapag may masayang kaganapan ng mga tao, sila ay nasa mataas na espiritu. Right at that moment, ganito na si Spencer. Ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti, at siya ay may isang maningning na ekspresyon. Itinaas niya ang kanyang wine glass at nag-propose ng toast sa pagtitipon. Guro, sana ang iyong araw ay mapuno ng kagalakan at pagtawa.
Guro, nais ko sa iyo ang isang kamangha-manghang kaarawan at isang taon na puno ng tagumpay. Guro, binabati kita sa pagiging Grandmaster ng Martial World, at nais kong maging pinakamataas na sekta sa mundo ang Dragon Tiger Hall. Sa sandaling iyon, tatlong matatandang lalaki ang nagpaabot ng kanilang pagbati kay Spencer. Sa tatlong matatandang lalaki, ang isa ay nakasuot ng puti, ang isa ay nakaitim, at ang pangatlo ay nakasuot ng berdeng damit. Ang matandang lalaking nakasuot ng puting damit, na may itim na balbas, ay may hitsura ng isang iskolar sa edad na 50. Siya si Troy, ang pinuno ng Seven Star Sect. Ang matanda sa itim na roba ay nasa edad na 60. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim na lumubog, at ang kanyang titig ay may malamig at mahigpit na kilos. Isang maitim na spider na tato sa kanyang kanang leeg ang naglabas ng misteryoso at nagbabala na aura. Siya ay walang iba kundi ang pinuno ng Five Poison Sect, si Tom Summers. Ang matanda na nakasuot ng berdeng damit ay nasa edad 70. Sa kabila ng pagkakaroon ng kulay abo na buhok, ang kanyang mukha ay nagniningning ng pagiging kabataan, at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, at isang maliit na kahon ang nakalawit sa kanyang baywang. Para siyang isang bihasang doktor. Ang pangalan ng matanda ay Ivan, ang pinuno ng Valley of the Medicine King. Ang mga pinuno ng Seven Star Sect, ang Five Poison Sect, at ang Valley of the Medicine King ay nagtipon sa Dragon Tiger Hall upang ipagdiwang ang kaarawan ni Spencer. Bilang parangal sa kaarawan ni Spencer, hindi lamang nagtipon ang 4 na kilalang sekta mula sa gitnang rehiyon, ngunit maraming mayayamang at maimpluwensyang panauhin mula sa 4 na sentral na lalawigan ang dumalo sa pagdiriwang. Kabanata 317. Bilang kilalang sekta ng gitnang rehiyon, ang Dragon Tiger Hall ay may mahalagang papel sa komunidad ng martial arts ng rehiyon at ipinagmamalaki ang maraming mayayamang at maimpluwensyang pamilya na nakahanay dito. Ang Dragon Tiger Hall ay may malawak na hanay ng mga pang-ekonomiyang interes sa buong gitnang rehiyon. Ito ay hindi lamang isang kilalang martial arts sect kundi isang makapangyarihang entity ng negosyo na nagpapatakbo ng maingat. Sa bulwagan, ang mga kinatawan mula sa iba't ibang mga higanti ng negosyo ay humalili upang mag-toast kay Spencer. Habang ang lahat sa Dragon Tiger Hall ay nagdiwang ng kaarawan ni Spencer, ang bulwagan ay bumulong sa ingay at pananibik, habang ang ilang mga gwardya ay nakatayong nagbabantay sa mga entrance gate. 4 na alagad ang nakabantay sa pintuan, na mukhang naiinip. Habang ang iba ay nagsasaya sa pagkain at inumin sa party, ipinagpatuloy nila ang kanilang mga tungkulin. Gayunpaman, dahil kaarawan ngayon ng pinuno, hindi sila nang ahas na maging maluwag. Nakatayo silang lahat na mapagbantay, pinananatili ang kanilang mga poste sa pasukan. Sa sandaling ito, lumapit ang 3 lalaking nakaitim. Nang makakita ng mga hindi pamilyar na mukha, agad na sumigaw ang 4 na gwardya, "Sino ka?" Ang 3 lalaking nakasuot ng itim na damit ay walang iba kundi sina Sakura, Raita, at Yukihiro Yamamoto, na ipinadala ni Hiroshi. Nandito sila para maghatid ng mensahe sa Dragon Tiger Hall. Hindi pinansin ni Sakura ang mga guard. Sa halip, mabilis niyang sinulyapan ang mga kasiyahan at sinabing, mukhang buhay na buhay ang hall. May kakaiba bang nangyayari? Buong pagmamalaking sinabi ng isang gwardya, ngayon ang kaarawan ng ating Panginoon. Lahat ng 4 na kilalang sekta ay nagtipon dito, at ang mga kilalang panauhin mula sa gitnang rehiyon ay dumating upang magdiwang. Naturally, ito ay magiging isang masiglang pangyayari. Pagkatapos, ang gwardya na ito ay tumingin sa kanila at nagtanong, hindi ba't pupunta rin kayo at ipagdiwang ang kaarawan ng ating Panginoon? Sa sandaling iyon lang nagpalitan ng tingin si Sakura at ang dalawa pa, at sa wakas ay napagtanto nilang kaarawan ni Spencer. Higit pa rito, hindi nila inaasahan na magsasama-sama ang 4 na sikat na sekta sa lugar na ito. Kung ganoon, hindi na nila kailangang isa-isang ihatid ang mga sulat. Sinabi ni Sakura sa mga gwardya, sana mapuno ng saya at tawanan ang araw ni Mr. Lloyd. Gayunpaman, hindi namin alam na birthday niya, kaya wala kaming dalang regalo. Sorry talaga. Nang marinig iyon ng mga gwardya, lumiwanag ang kanilang mga mukha sa tuwa.
Siya pa rin ang guard na nagsalita. Anya, bale kung wala kang dalang regalo. Ang mahalaga ay ang iyong presensya at mabuting hangarin. Maaari ko bang tanungin kung aling sekta ang kinakatawan mo o kung saang maharlikang pamilya kakabilang? Kumunot ang noo ni Sakura at sumagot, galing kami sa Oakhaven. Pumunta kami sa Dragon Tiger Hall para maghatid ng mga sulat kay Mr. Lloyd at sa mga pinuno ng Five Poison Sect, Seven Star Sect, at Valley of the Medicine King. Ang dahilan ng aming pagbisita sa oras na ito ay nakasulat sa sulat. Pagkasabi noon, naglabas si Sakura ng 4 na letra sa kanyang bulsa at ibinigay sa guard. Nang matanggap ng gwardya ang mga liham, maliwanag na ang bawat isa sa 4 na titik ay may mga tag na nagsasaad ng kanilang pagiging exclusive, tulad ng exclusive para sa Dragon Tiger Hall, exclusive para sa 7 Star Sect, at iba pa. Kabanata 318. Nagkatinginan ang gwardya na iyon at ang iba pang gwardya. Maliwanag na lahat sila ay masyadong interesado kung anong uri ng lihim ang nakasulat sa liham na ito. Mangyaring maghintay ng ilang sandali, iuulat ko ito sa aming Panginoon, sabi ng gwardya. Gayunpaman, tumugon si Sakura, salamat sa iyong tulong. Aalis na kami ngayon. Pagkatapos, nang hindi naghihintay ng tugon mula sa mga gwardya, tumalikod si Sakura at ang kanyang 2 kasamahan at bumaba ng bundok. Natigilan ang 4 na gwardya. Bakit nagmamadaling umalis ang mga lalaking ito? Hindi sila nagbigay ng detalyadong paliwanag ng kanilang pagkakakilanlan o ang layunin ng sulat na kanilang inihatid. Ito ay lubos na naguguluhan sa mga gwardya. Ang may hawak ng sulat ay tumingin sa iba pang mga gwardya at nagtanong, ano ang dapat nating gawin sa mga liham na ito? Sabi ng isa, ang aming Panginoon ay nililibang ang kanyang pinarangalan na panauhin ngayon. Bakit hindi natin ipadala ang mga liham na ito sa 4 na sect leader pagkatapos ng piging? Sige, papasukin ko sila mamaya. Inilagay ng gwardya na iyon ang mga sulat sa kanyang bulsa. Ang piging sa Dragon Tiger Hall ay hindi natapos hanggang makalipas ang 2 oras. Ang lahat ng mayayaman at maimpluwensyang bisita ay nagpaalam kay Spencer bago sumakay sa helicopter, na pagkatapos ay nakaparada sa plaza ng Dragon Tiger Hall. Lalong lumakas ang ugong ng helicopter. Mahigit 100 ng helicopter ang lumipad at umalis sa Dragon Tiger Peak. Ang Dragon Tiger Peak ay nakaupo sa gitna ng bulubundukin, na may paliko-likong kalsada na nag-uugnay dito sa lungsod sa kabila ng mga bundok. Gayunpaman, ang mga bisitang nagtipon upang ipagdiwang ang kaarawan ni Dragon ay maaaring mayaman o may marangal na katayuan. Naturally, pinili nila ang mga helicopter sa halip na mga kotse. Nang makitang tapos na ang piging at nakaalis na ang mga panauhin, tanging ang 3 pinuno ng sekta ang nandoon. Agad na kinuha ng gwardya ang mga sulat at tinungo ang isang pavilion sa Dragon Tiger Hall. Pagkaraan ng ilang minuto, ibinigay niya ang 4 na liham na ito kina Spencer, Troy, Tom, at Yvonne. Pagkatapos, idinetalye niya sa 4 na pinuno ng sekta kung paano naihatid ng 3 misteryosong lalaki ang mga liham. Si Spencer at ang iba pa ay lahat ay napaka-curious. Pagkatapos ay pinunit nila ang sobra at inilabas ang isang nakatiklop na sulat at isang pirasong papel na may mga larawang nakaprint dito. Binuksan nila ang papel upang ipakita ang mga larawan ng mga bihirang likhang sining ng Renaissance. Kung narito si Ken, tiyak na makikilala niya na ang mga bihirang piraso ng Renaissance art sa larawan ay ang ibinigay sa kanya ni Jeric. Kabanata 319. Kinabukasan, sa tanghali, sa Cloudar, sa tuktok ng Crane Peak, sa punong tanggapan ng Crane Sect. Ang mga sinaunang puno ay malago at luntiang, habang ang mga engrandeng palasyo at pavilion ay nasa itaas. Sa sandaling iyon, sa tarangkahan ng Crane Sect, naka-cross-legged si Alexander na nakapikit sa isang siyam na palapag na kahoy na pavilion. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at nagsimulang magnilay. Bigla niyang narinig ang hugong ng helicopter na lumilipad sa langit. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang 5 helicopter na lumilipad patungo sa Crane Peak. Tiningnan niya ang modelo ng mga helicopter at agad niyang nakilala na kabilang sila sa 5 maharlikang sekta.
Hindi niya maiwasang isipin ang sarili, bakit biglang pumunta rito ang mga pinuno ng 5 marangal na sekta. Baka may malaking nangyari. Habang siya ay nagtataka, ang 5 helicopter ay sunod-sunod na dumaong sa plaza. Pagkababa nila, bumaba ang 5 pinuno, at mabilis na lumapit ang mga miyembro ng Crane Sect para batiin sila. Pagkatapos, pinangunahan ng mga martialists mula sa Crane Sect ang 5 pinuno sa pavilion kung saan nagmumuni-muni si Alexander. Guro, ang mga pinuno mula sa 5 prestihiyosong sekta ay dumating upang makipagkita sa iyo. Ang mga martialists ng Crane Sect ay humantong sa kanila sa harapan ng pavilion at ipinaalam kay Alexander. Agad na tumayo si Alexander sa kanyang upuan at tinungo ang balkonahe ng attic. Hinawakan ang rehas, tumingin siya sa 5 lider ng sekta sa ibaba, na may suot ng ngiti. Pakipasok sila sa loob. Ngumiti si Nicholas at ang iba pa at kumaway kay Alexander sa isang magiliw na pagbati. Maya-maya, umakyat na sila. Mga ginoo, mangyaring maupo kayo. Sumenya si Alexander sa mga upuan sa silid. Umupo si Nicholas at ang iba pa. Habang naghahanda si Alexander ng kape para sa kanila, nagtanong siya, mga ginoo, ano ang dinadala ninyo rito? Ito ay medyo hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sinabi ni Alexander, si Nicholas at ang iba pa ay nagsiwalat ng mga nalilitong ekspresyon. Hindi napigilan ni Nicholas na magtanong, Master Weston, hindi mo ba kami inimbitahan dito, na binanggit ang isang mahalagang pag-usapan? Mukhang natigilan si Alexander, I invited you here. Niloloko mo ba ako? Gayunpaman, mukhang solemn na si Nicholas at ang iba pang 4 na pinuno. Sinabi ni Nicholas kay Alexander, hindi kami nagbibiro. Tinawag kami ni Spencer mula sa Dragon Tiger Hall. Sinabi niya sa amin na pumunta sa Crane Sect. Kailangan daw magkita dito lahat ng 5 prestihiyosong sekta. Binanggit din niya na ang 4 na pangunahing sekta mula sa gitnang rehiyon ay may mahalagang bagay na dapat talakayin sa atin. Tiningnan ni Alexander ang iba pang 4 na pinuno ng sekta, na lahat ay same time na tumanggo sa kanya. Ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Nicholas. Kabanata 320. Nagulat si Alexander, pero bakit hindi ito sinabi ni Spencer sa akin? Noon lang napagtanto ng 5 pinuno na wala talagang alam si Alexander. Pagkatapos, may naisip si Nicholas at sinabi kay Alexander, baka gusto kang bigyan ng sorpresa ni Spencer. Ang iba ay nag-echo, tama, dapat ito ang dahilan. Habang nag-uusap sila, ang mahinang tunog ng isang malayong helicopter ay lumipad sa kalangitan. Hindi naiwas ang tumingala sa langit sina Alexander, Nicholas, at ang iba pa. Sa di kalayuan, may 3 itim na tuldok na mabagal na gumagalaw. Hindi nagtagal, nakita nila ang 3 itim na tuldok, na naging 3 helicopter. Lalong lumakas ang huni ng mga helicopter. Sa isang malakas na ingay, ang 3 helicopter ay mabilis na lumapit sa Crane Sect at dumapo sa plaza. Noon lang natauhan sina Alexander, Nicholas, at ang iba pa sa attic. Hindi na kailangang sabihin, ang mga pinuno ng 4 na marangal na sekta sa gitnang rehiyon ay tiyak na dumating. Mukhang dumating na ang 4 na pinuno ng sekta, sabi ni Nicholas habang nakatingin kay Alexander. Sinabi ni Alexander, mga ginoo, mangyaring umupo dito sandali. Pupunta ako at sasalubungin ang ating mga bisita. With that, tumayo siya at bumaba. Si Nicholas at ang iba pang 4 na pinuno ng sekta ay maaari lamang umupo sa attic at maghintay. Makalipas ang halos 10 minuto, narinig ang tunog ng pag-akyat ng hagdan. Dinala ni Alexander sina Spencer, Troy, Yvonne, at Tom sa itaas. Bilang karagdagan sa 4 na pinuno, mayroon ding ilang presbyter mula sa 4 noble sects sa kabuuan na mahigit 100 tao. Agad na tumayo si Nicholas at ang iba pang 4 na lider ng sekta mula sa kanilang mga upuan at magalang na tumanggo sa kanila. Pagbati. Tumanggo rin si Spencer at ang 3 pa bilang tugon. Mga ginoo, mangyaring umupo. Magiliw silang inanyayahan ni Alexander na maupo. Umupo si Spencer at ang 3 pa sa mga upuan, at ang mga presbyter ng 4 na maharlikang sekta ay umupo din sa mga upuan. Sa kabila ng presensya ng halos 20 tao sa attic,
medyo maluwang ito, at hindi sila masikip. Inihain ni Alexander ang kape sa lahat. Matapos humigop ng kanyang kape at humigop ng kanyang lalamunan, nilingon ni Alexander si Spencer at sinabing, Mr. Lloyd, ang pagbisita ng 4 na sekta sa gitnang rehiyon sa Crane Sect ngayon ay tunay na nagpaparangal sa aming sekta. Narinig ko kay Nicholas na may importante kang sasabihin sa amin. Totoo ba? Si Nicholas at ang iba ay napalingon din kay Spencer. Pareho silang na-curious kung bakit hinahanap sila ng 4 na sekta sa gitnang rehiyon. Tumango si Spencer at sinabing, Oo, may importante kaming sasabihin sa iyo. Pagkatapos, may inilabas siyang sulat at inilagay sa mesa sa harap ni Alexander. Baka gusto mong tingnan ito. Sa isang estado ng pagkalito, kinuha ni Alexander ang sulat at kinuha ang 2 nakatiklop na papel mula sa sobra. Nang buksan niya ito, ang una niyang nakita ay isang papel na may nakalimbag na mga pambihirang piraso ng Renaissance art. Hindi ba ito ang duplicate na ipinadala ni Liam at David sa kanya at sa iba pang 5 pinuno? Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Spencer, na nag-iisip, hindi kaya nakatanggap din ng mga liham ang 4 noble sects mula kina Liam at David. Sa tanong na ito sa isip, binuksan muli ni Alexander ang sulat. Mababasa sa liham, malinaw at tumpak ang pananalita. Ipinahihiwatig nito ang ideya na ang treasure map, na nawala sa loob ng maraming taon, ay nakuha ng isang taong kilala bilang Black Eagle Master. Ilang dekada bago nito, ang treasure map ay humantong sa isang marahas at nakamamatay na labanan sa mundo. Pinawalan ng kakayahan ng Black Eagle Master si Tristan, ang pinuno ng Stargate, at kinuha ang kanyang sarili. Sinakop din niya ang 6 na pangunahing sekta, kabilang ang Crane Sect at ang 9 Cauldron Sect, na may layuning sakupin ang kontrol sa Oakhaven at itatag ang dominasyon sa mundo ng martial arts. Upang maiwasan ang pakikipaglaban ng mga sekta para sa treasure map. Kaya, 4 noble sects, mangyaring patayin ang Black Eagle Master, ang pinuno ng Stargate, at mula noon, ang treasure map ay sama-samang kontrolado ng 4 na sekta. Ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven ay maaaring mabuhay at ang mundo ng martial arts ay maaaring maging mapayapa. Kasama sa sulat ang isang kopya ng treasure map. Ito ay mula kay Jerick, na nagbigay kay Ken Davis ng mga bihirang piraso ng Renaissance art. Maaari kang pumunta sa pamilyang Davis upang i-verify ito at malaman na ang mga bihirang piraso ng Renaissance art ay magagandang piraso. Maaari mong tanungin ang 6 na pangunahing sekta ng Oakhaven tungkol sa mga detalye. Sa dulo ng liham, mayroong isang pirma, isang taong nag-aalala tungkol sa mundo ng martial arts. Pagkabasa nito, hindi napigilan ni Alexander na matigilan. Ang liham na ito ay hindi isinulat ni Liam o David. Ngunit sino ang taong ito na nag-aalala tungkol sa mundo ng martial arts?